Boss, ano masasabi mo sa pagkansela ng PSA sa birth certificate mo na Apple? So kung sino man nagbabalita niyan, balitang hausaw yan at walang katotohanan yan. Mas mali naman yung ginawa nyo kay Igme. Ano namang ginawa namin kay Igme? Ikaw naman kadaber, para kang abnormal. Hi everyone! Si Norman Mangusin ay mukhang hindi pa rin naniniwala na wala na ang Francis Leo Marcos sa PSA. Sa video na ito ay tingnan natin ang ebidensya na kanselado na ang pangalang Francis Leo Marcos sa PSA. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagtatanong ng netizen kung ano ang masasabi ni Norman Mangusin sa pagkatanggal ng pangalang Francis Leo Marcos sa database ng PSA. Boss, ano masasabi mo sa pagkansela ng PSA sa birth certificate mo na Apple? Weh? Totoo? Hindi gagawin ng PSA yon. Kailangan nun ng court order. Makakasuhan sila dun. Kapag kinansilan nila yon ng walang court order, kailangan dun ng court order. So kung sino man nagbabalita niyan, balitang hausaw yan at walang katotohanan yan. Okay? Pag may decision ng korte, order of the court, pwede. Maniniwala ako. Pero hanggat walang court order, hindi mo ang tawag doon, hausyaw. Hausyaw. Ayon naman sa post ng isang sikat na vlogger ay ipinakita ng PSA system na ang Marcos Francis Leo ay nakamark na cancelled, habang ang pangunahing birth record na Norman Antonio Mangusin ay active. Ang ibig sabihin nito ay kinikilala ng official civil registry ay ang pangalang Norman Antonio Mangusin at hindi ang Francis Leo Marcos. Kapag ang database ng PSA mismo ay nagkansela ng isang pangalan, iyon ay hindi chismis o haka-haka. Ito ay isang opisyal na record ng pamahalaan. Ibig sabihin ay kung kansilado pala ang Francis Leo Marcos sa PSA ay hindi dapat nagkaroon ng pasaporte itong si Norman Mangusin na ang pangalan ay Francis Leo Marcos. Tingnan naman natin ang sinasabi ni Norman Inidoro na kahit kailan daw ay hindi siya nanlamang ng kapwa. Nanlamang sa kapwa? Ni minsan di ko pa nagawa yan. Nung bata ako, nanlalamang ako sa nanay ko. Di ba? Ako nilamangan. Ibinigay ko nga yung sarili ko ng pandemic di ba? Tapos kung pagbintangan ako, dahil ko pa kriminal. Di ba? Sabi ko, Panginoon, bahala na po kayo. O, ayan na, siguro. Di ba? Ang mga basher naman daw ay nai-insecure kay Norman Inidoro, kaya daw siya dinurog-durog. Ako nga, grabe, dinurog-durog nila ako kung ano ibinintang sa akin. Di ba? Gusto lang nila sirain yung pagkatao ko dahil nai-insecure sila sa akin, dahil nayayabangan sila sa akin. Yun. Dito ay inamin ni Norman Inidoro na content lang ang kanyang sinasabi noon at idemanda na lang daw siya kung meron daw siyang masamang nasabi. Yung sa akin, content lang. Diba? Pag sumobra sila, kakasuhan ko sila. Ganun lang yun. Diba? At saka, ayoko nang, I don't wanna speak against anybody now. Hindi na ako nagsasalita ng kahit kaninong tao. Pag sila may sinabing pangit sa akin, kung talagang defamatory, hindi demanda. Ganun lang yun. Kung ako may sinabing pangit, demanda nila ako. Ganun na lang. Hindi na daw magsasalita ng masama si Norman Inidoro at ito na siguro ang katapusan ng kanyang pakikipaglaban. Boss Francis, kalimutan mo na yung mga abnormal. Kinalimutan mo na. Sabi ko nga, ayoko na magsalita ng pangit kahit kaninong tao. Tapos na. Kapag kami ginawa silang mali, may sinabi silang pangit naman sa akin sa kabila ng pananahimik ko, di kasuhan sila. Ganun lang yun. Diba? Diba? Ganun na lang. Ayoko na magsalita ng pangit. Hindi rin maganda. Kumbaga, refleksyon ko rin Katulad no, mura ako ng mura, di ba? Napapamura ako. Maaasar ka nga naman talaga. Pinoprovoke ka nila Napagbibintangan naman daw si Norman Inidoro sa nangyari kay Igme at karma naman daw kay Igme iyon ayon kay Norman Inidoro. Tangina nyo, Norms, mali naman yung ginawa nyo kay Igme. Ano naman ginawa namin kay Igme?
Ikaw naman kada bear, para ka abnormal. Pagka ganyan ng babasahin mo, di ko babasahin yan. Ano magagawin ko kay Igbe? Pakialam ko dyan. To confirm ba na may nangyari? Oh, buti nga sa kanya yun. Karma niya na yun. Oh. Kung may nangyari sa kanya, karma niya na yun. Di ba? Ba't wala sa balita? Kung may nangyari sa kanya, karma niya yun. Oo. Ipinagmalaki naman ni Roman Inidoro ang tseke na nakuha niya sa kanyang kaso sa passport. Oh, ayan na. Nakita niyo naman, ha? Ako si Casper. Ayan po yung bail ko. Kung makikita nyo, Metropolitan Trial Court of Quezon City. Ayan. Okay, so wala na po tayong kaso ng anti-passport law. Yan ho ay maliwanag na tapos na. At hindi na ho tayo uli pwedeng kasuhan dyan sapagkat matinding labanan nung nangyari dito. Talagang battle to, pare. Halos 6 na taon. At talaga namang permanent dismissal na ho ito. At hindi na pwede ulitin. Okay, thank you very much at magandang araw sa inyo lahat. Nagulat naman ang netizen dahil akala niya ay wala na si Norman Inidoro. Ang ina mo, Norms, buhay ka pa pala. Akala ko ayan ka na naman eh. Nagmumura ka na naman eh. Ayoko na nga magmura, kinang ina naman oh. Yan ang gusto ko sa'yo kada bet. Ano, hahanapin na kita eh. Bigla ka sumulpot eh. Hahanapin na kita, bigla ka sumulpot. Hindi mo hinintay na hinanap kita. Di ba? Ang bira naman, oh. Kinilig naman si Norman Inidoro dahil hindi siya tumatanda ayon sa netizen. Boss, hindi ka tumatanda. Huh? Ano hindi tumatanda? Tapos labo na nga mata ko eh. Lalaki lang tignan. Ikaw naman. Siyempre. Pero yung hindi tumatanda, matanda na tayo. Sa laki naman ang natalo ni Norman Inidoro sa sugal, ay parang ayaw na niya ito. Boss FLM, pinans kita 500k, laro ka bakarat. 60% profit sa akin. Ba? Sige lang. Ayoko na magsugal. Okay na ako na ganto-ganto lang. Tuwang-tuwa naman si Norman Inidoro sa palipad ng netizen at ang kanyang buhok daw ay gumaganda na dahil sa conditioner. Salamat to. Bye, si Steven, oh. Pinadalan ako ng $2,000 US. Grabe, Steven, salute. Thank you, Steven. Thank you, Aji. $2,000 ngayon po. Eat mo lakay. Thank you. Mami Sinaida. Oh, mahaba na yung buhok ko. Oh, na ano na yan eh. Nalalagyan na siya ng conditioner. Oh. Oo nga eh, oh. May puti-puti na eh, oh. At yan po ang kaganapan kay Norman Inidoro na talaga namang parang katapusan na ng kanyang gawa-gawang pandemic hero. Pero sa totoo lang po ay natatawa ako noon sa kayabangan ni Norman Inidoro. Yung ba namang alam ko na gawa-gawa lang yung kanyang mga kwento pero feeling pa rin niya ay lahat ay naniniwala sa kanya. Pero yun nga lang ay hindi na kontento si Norman Inidoro sa maliit na palipad. Kaya pinili niyang mag-humanitarian para magmukha siyang mabait at makuha ang simpatsya ng mga OFW. At doon nagsimula ang kanyang panluloko. Ingat lang po kayo dahil baka bumalik ang dating Norman Inidoro. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Road.